Praise the Lord. Glory to God. A blessed evening, everyone. First and foremost, I give all the glory and honor and thanksgiving to God for His grace and for the wisdom and strength that He gives through the Holy Spirit. Also, thank God for the ministry of our beloved good man of the house, the late Apostle Arsenio T. Periol, whose faithful service and the foundation of his apostolic work, and also my heartfelt gratitude as well to our beloved Chief Executive Minister, Apostle Jonathan S. Periol, for giving me the privilege to minister God's Word during this celebration of Port Watchers Month. Warm greetings to our council members, our bishop, presbyters, ministers, and all my fellow workers in the ministry. To all our dear brethren joining us through this live streaming. Once again, good evening to everyone. Praise the Lord. My topic in this Bible study is about season of expansion, soul winners. Our text is found in the book of John, chapter 15, verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Praise the name of the Lord. Glory to God. This season of expansion is not merely about expanding church buildings or increasing attendance. It is about expanding the kingdom of God through winning souls. Glory to God. Jesus declared in the book of John 15:16 that ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit. The Lord has chosen and appointed this church, the end-time church, to bear fruit that remain until He comes. Every believer, therefore, has a divine calling to become a fruitful soul winner. Kaya atin pong makikita na ang iglesia ang ating kinabibilangan. This is a missionary church. And being a missionary church, every one of us must be part of these missionary works. Kaya bawat isa po sa atin ay kabahagi sa gawain ng pagmimisyon. At ang layunin nito ay upang tayo ay maging mabunga ng mga alagad ng Panginoon, as what the Bible mentioned in our text. Ang sabi nga in Tagalog version, hindi nyo ako hinirang, ngunit kayo hinirang ko, upang kayo ay magsiyaon at magsipagbunga. Ito po ay nagpapakita na ang bawat isa sa atin ay dapat maging soul winner. Glory to God. And moving to our first point in this season of expansion, soul winners. Number one, soul winning is our divine calling. God called our late apostle, the good man of the house, and we heard in his testimony na nang siya ay tawagin during his 3 days prayer and fasting, sa kanyang mapatuto na ikatatlong araw ng kanyang pag-aayuno, habang siya ay nananalangin, ay dumating sa kanya ang mga letra na nagsasabing, go ye, make disciples all nations. This mandate was entrusted to our late apostle, the good man of the house. At ito rin ay ipinagpapatuloy by the grace of God, our Chief Executive Minister, Apostle Jonathan S. Periol. And we are so grateful sapagat hindi niya lang ipinagpapatuloy, kundi lalo niya pang pinagbubuti, lalo niya pang pinapalagong mainam at pinagyayaman ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng ating mahal na late apostle, the good man of the house. Kung matatandaan natin ang salita ng ating mahal na late apostle, huwag mong titigilan, marami pa ang sasampalataya. Purihin ang Panginoon. And by the grace of God, ito ngayon ang ginagawa ng iglesia sa kawakasan ng huling araw. Sapagkat tayo ay tinawag
hindi lamang upang manampalataya, kundi rin naman upang tayo ay yumaon at magsipagbunga. Sapagkat ito ang pagkatawag sa atin. In the book of Romans chapter 1, verse 5 and 6, na ang pagkatawag sa ating mahal na late apostle, sa pamamagitan niya ay tinawag tayo. Dahil dito, ang mga gawain na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mahal na late apostle, ito rin ngayon ang dapat nating gawin sa kawakasan ng huling araw. At ang ipinagpapasalamat natin sapagkat meron tayong buhay na apostol na tagapanguna na ang damdamin ay lalo pang pagyamanin at lalo pang palakihin ang gawain ito. And through Humphrey Global Crusade, we can see, beloved, in the short period of time, 100,000 were baptized. Millions received Jesus Christ as their Lord and Savior. By the grace of God, last year, 2025, we have only 12 sites in Humphrey Global Crusade. But now, in year 2026, we have 19 sites in different main cities around the globe. Ito ay biyaya ng Panginoon. Kaya makikita natin, ano ang layunin ng gawain ito? Ang layunin ay upang ang bawat kapatid ay maudyukan at ang bawat kapatid ay maging kabahagi sa tinatawag nating season of expansion, soul winners. Na maraming mga lokal ang nabubuksan. At ito ang gawain ng iglesia sa kawakasan ng huling araw. In John 15:16, in our text, that we are not only called to worship God, we are not only to serve God, but also we are called to be a fruitful believer. Na tayo ay dapat maging mabungang mga alagad. Kaya bawat isa sa atin ay inaakay na upang tayo ay lalo pang lumago sa ating paglilingkod at pananampalataya sa pamamagitan ng ating pag-aakay ng mga kaluluwa. Sa biyaya ng Panginoon, ang aral na dala natin ay aral na masasabi nating genuine gospel. This is the testimony of Apostle Paul in the book of Galatians chapter 1, verse 11 and 12. I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by the revelation from Jesus Christ. By the grace of God, beloved brothers and sisters, we have our genuine gospel. This is the gospel that entrusted to our late apostle, and now, the living apostle, Jonathan S. Peryon. Ang ebanghelyong ito ay tunay na ebanghelyo, the unvarnished, unadulterated words of God, the true gospel from our Lord Jesus Christ. At ito yung mensaheng dinadala natin sa mga tao. Look at a Humphrey Global Crusade, the message that was given by our Apostle Jonathan. Makikita natin yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Yung mga taong nakikinig, talagang masasabi natin sa panahon ng pagtanggap, hindi mo na sila aakayin pa. Hindi mo na sila pipilitin pa. Through the message of our beloved Apostle Jonathan, the true gospel of our Lord Jesus Christ, nahihipo yung damdamin at puso ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Marami ang umiiyak during His preaching. Maraming mga guests and visitors, nadadama nila yung mensahe ng salita ng Diyos. At dahilan dito, sa mga maraming mga gawain ng Humphrey Global Crusade, makikita natin yung dagsa at hugos ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar. Yung iba nasa taas pa ng third layer ng mga gymnasium, ng mga auditorium. Makikita natin, from that place, sila ay bumababa
patungo sa harapan upang tanggapin ang mensahe ng salita ng Diyos at by the grace of God, pag sila ay aakayin na upang sila ay magpabautismo, nakikita natin sa biyaya ng Panginoon, literal na sila ay patungo sa baptistry, yung talagang kusang pagsunod nila. Naalala ko ng minsan ng gawain natin sa Luneta this last January. After ng baptism, after na ng gawain, paalis na sa venue, nais kong daanan yung lugar ng baptistry. At gusto kong makita kung kamusta na yung kulay ng tubig after thousands of baptism. At sa pangyayaring yon, merong 5 babautismuhan pa. Dahil wala nang magbabautismo, doon ko nakita na may humabol pa rin na nais magpabautismo. In spite na tapos na yung gawain. Dahil walang magbabautismo, sabi ko, hindi ako papayag na hindi sila mabautismuhan. At by the grace of God, ako mismo yung nagbautismo doon sa 5. Bakit po? Yung isang kaluluwa, napakahalaga sa Panginoon. Ito'y 5. Kaya sabi ko, hindi ako papayag na hindi ito mabaptize. Dahil nakabihis na sila ng baptismal robe. Kaya sabi ko, biyaya ng Panginoon, dahil makikita mo yung mensaheng napakinggan nila. At sa tingin ko, ito ang nangyari sa panahon ng Acts. During the preaching of Apostle Peter, the 3,000 souls were baptized. Itong mga kaluluwang ito, yung willingness nila, yung damdamin nila na sumunod sa bautismo. At biyaya ng Panginoon, nakita natin ang bunga. Kaya, bawat isa sa atin ay merong gampanin at meron tayong tungkulin. When the Bible mentioned in the book of Mark chapter 16, verse 15 to 16, He said to them, "Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." Look at this, beloved. This is the great commission of our Lord Jesus Christ before He ascended in heaven. And this verse entrusted to us that every one of us must be responsible to testify, to preach the words of the Lord, to preach the gospel. Na ang bawat isa sa atin ay merong gampanin, merong tungkulin na dapat tayo ay magpatotoo. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi lamang tayo tinawag upang sumampalataya at maglingkod sa Panginoon, sumamba, dumalo sa gawain ng Panginoon. Kundi meron tayong tungkulin, meron tayong pananagutan na dapat gampanan. We are responsible being a portwatch believer to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Sapagkat ito ang layunin. You have not chosen me, but I have chosen you to bear fruits. Pinili tayo ng Panginoon, hinirang tayo ng Panginoon. Look at this, beloved. Napakadakila ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Sino tayo para piliin ng Panginoon? Sino tayo para hirangin ng Panginoon? But by God's grace, mga kapatid, narito tayo. Napakagandang bagay na ma-inject sa ating damdamin, sa ating puso, ang kadakilaan ng pagkapili sa atin ng Diyos. Sapagkat, ano ba ang ating kalagayan sa lipunang ito? Hindi naman tayo, masasabi natin, belong to upper bracket of society or elite family. At tayo ay binigyan ng napakadakilang gampanin. Ito ay ang pagbubunga ng mga kaluluwa. Kapag isipin natin, ang napakadakilang pagkatawag sa atin ng Diyos ay kasama ang dakilang gampanin at gawaing ipinagkatiwala rin sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga sugo. At ang biyaya nga ng Panginoon,
Ang tunay na ebanghelyong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay taglay-taglay natin. Ito ang masasabi nating biyaya sa atin. Yung pangangaral ng ebanghelyo sa layunin upang tayo ay maging soul winner, mga kapatid, nasa atin na. Yung aral nasa atin. Binasa ko sa inyo kanina. Na ang mensaheng ito ay hindi tinanggap ni Apostol Pablo sa kanino man. This is a direct revelation from God to Apostle Paul. At gayon din sa atin, sa biyaya ng Panginoon. Kasi natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. In different places, in market, in bus, kapag ang tao ay nakapakinig ng ebanghelyo, nakikilos ang puso ng tao at lumalapit. Even in bus, sa mga airport, sa pangangaral ng salita ng Diyos ng bawat isa sa atin. Our living apostle Jonathan, our church leaders, living witnesses na kapag ipinangaral natin ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ang mga tao ay nakikilos ang kanilang mga puso. At pag tayo nagpatanggap, literal nakikita natin, marami ang tumatanggap sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat ito ang tunay na ebanghelyo. Ang tunay na ebanghelyo na nagdadala ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Ito ang biyaya ng Panginoon. Yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo na ating ipinapangaral ay kumikilos sa puso ng bawat sumasampalataya. Kaya naman sa biyaya ng Panginoon, marami ang nakakatanggap ng kaligtasan. At sa biyaya ng Panginoon, ang gawain ito ay patuloy sa iglesia. In the book of Matthew, chapter 24, verse 14, and this gospel of a kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end shall come. By the grace of God, ang gawain ito ng pangangaral ay patuloy na isinasagawa. Because soul winning is our divine calling by the grace of God. Ito ang makalangit na pagkatawag sa atin. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, yang ikaw ay maging instrument for saving souls. Hindi isang bagay na mababa, hindi isang bagay na maliit. Ito ay isang dakilang bagay. Because soul winning is our divine calling. Purihin ang Panginoon. Believer is called to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Sapagkat as what I have mentioned to you, soul winning is our divine calling. Ito ang biyaya ng Diyos sa atin. Isang napakadakilang pagkatawag na ang gawain at layunin ay ang pagliligtas ng mga kaluluwa. And second, beloved, soul winning is empowered by the Holy Spirit. Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Purihin ang Panginoon. This verse reminds us that we receive power through the Holy Spirit to become effective witnesses. Ang talatang ito ay nagpapakita that to be an effective witnesses of the gospel of Christ, we need to be empowered by the Holy Spirit. Even in our Lord Jesus Christ, it reminds us that we receive power through the Holy Spirit. To become effective witness, we must be empowered by the Holy Spirit. Kung gusto natin na tayo ay maging mabisa sa ating pagpapatotoo ng salita ng Diyos and soul winning, we must be empowered by the Holy Spirit. Even Christ, His testimony in the book of Luke, chapter 4, verse 18, the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor.
He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed. Look at this, beloved. He has anointed me to preach the good news. Our Lord Jesus Christ's testimony. The Spirit of the Lord is on me. It means the Spirit of the Lord is with Jesus. And He is empowered by the Holy Spirit to testify the good news. Ang ating Panginoong Jesus mismo, sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. At pagtitignan natin ang Acts 1:8, and ye shall receive power when the Holy Ghost is upon you. Kapag ang Holy Spirit ay nasa atin, tayo ay magiging mga makapangyarihang nagpapatotoo ng salita ng Diyos. Glory to God. Even the early church spoke the word of God with boldness after being filled with the Holy Spirit. Ang unang iglesia ay naging makapangyarihan, naging matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat sila ay tumanggap ng kapuspusan ng Espiritu ng ating Panginoon. In the book of Acts, chapter 4, verse 31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Beloved, the early church, when they received the empowerment of the Holy Spirit, they speak the word of God with boldness. Ito ang makikita natin sa unang iglesia. Ano pat nang sila ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. In the book of Acts, chapter 2, 1-4, the day of Pentecost came. They were all together in one place. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each them. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Beloved, after they received the empowerment of the Holy Spirit, the fullness of the Holy Spirit, the Bible mentioned in Acts chapter 2, verse 38, when Apostle Peter preached the gospel of repentance, and verse 41, 3,000 souls were baptized. Purihin ang Panginoon. Nakita natin na libu-libong kaluluwa ang naliligtas. Kapag ang bawat isa ay napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu, ang kapatid nagiging soul winner. Kung maalala natin sa panahon ng revival way back 1990, 91 o 89, 1991, when the church experienced the revival of the Holy Spirit, every members of the church, when they preached the words of God, on that moment, on that site, many souls were baptized. In different places, market buses, lahat ng nakakasama sa gawain ng Panginoon, pati ang mga mahimalang gawa ay sumusunod. Look at in Humphrey Global Crusade, sa mga pangangaral ng ating mahal na Apostle Jonathan, maraming himala ang nangyayari. Ito ay patutuo ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Na sa bawat pangangaral niya ay sinasamahan siya ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ano pat kahit malakas ang ulan, may bagyo, ito ay tumitigil. Ano po ito? Ito ay patutuo ng gawa ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang kumikilos. Kaya sa biyaya ng Panginoon,
At ito ngayon ang patuloy na nangyayari sa iglesia sa kawakasan ng huling araw. They are empowered by the Holy Spirit. They preach the words of God with boldness. Bawat isa ay nakapagpapatotoo. Makikita natin ang mga patotoo ng mga kapatid sa loob ng iglesia. Sa kanilang mga paglilingkod, maraming kaluluwa ang nababautismuhan. Maraming mga kapatid na nagpapatotoo na sa isang pangangaral nila ay marami ang nakakatanggap ng kaligtasan. Ito po ay patunay ng pagkilos ng Diyos sapagkat maging ang ating Panginoon, ang sabi niya, the Spirit of the Lord is with me. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, ang bawat isa sa atin ay makapagpapahayag, makakapangaral ng salita ng Diyos ng may buong kapangyarihan. Una, sapagkat ang iglesia ay templo ng Espiritu. Nasa iglesia ang Espiritu ng Panginoon. Ang kailangan lamang bawat isa sa atin ay magnasa at ang Espiritu ng Diyos ay ipinagkakalob sa bawat isa sa atin habang tayo ay nagiging masunurin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos as what the Bible mentioned in Acts chapter 5 verse 32. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Purihin ang Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin habang tayo ay sumusunod sa Diyos at tayo ay nasa Kanyang iglesia, being the church is the temple of the Holy Spirit in Ephesians 2:22. Ang Espiritu ng Diyos ay makalayang kikilos sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang kikilos sa atin. Anupat, ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, ay may papangaral natin ng may buong kapangyarihan. Purihin ang Panginoon. Kaya sa biyaya ng Panginoon, tayong mga nasa iglesia, masasabi nating lahat ay ibinigay na sa atin ng Diyos. Upang tayo ay maging soul winner. Glory to God. Kaya soul winning is empowered by the Holy Spirit. Biyaya ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay makakakilos, ang bawat isa sa atin ay makakagalaw na taglay-taglay ang kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Anupat, ang gawain ng Diyos ay patuloy na lalago. What the Bible mentioned in Zechariah 4:6. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. Look at this, beloved. Lagi nating isipin, it is not by our ability, capacity, knowledge, and power. It is by the help of the Holy Spirit. Purihin ang Panginoon. Lagi tayong humingi ng tulong sa Panginoon. Kaya naman, even our late apostle, mula pa noon, saan man ang kanyang pagpunta, ang pag-travel sa sakyan, nagpipray siya, asking always the power of the Holy Spirit. And also, our beloved apostle Jonathan, kahit saan siya pumunta, laging naroon ang pananalangin upang hingin ang tulong ng Espiritu ng Diyos na gumawa at kumilos sa kalagitnaan ng gawain ng Panginoon. Sa malalaking gawain, natawag ng ating mahal na Apostle Jonathan ang mga senior ministers upang manalangin. Bakit? Sapagkat alam niya na kapag manalangin at humiin ng tulong sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay gagawang makapangyarihan. At ito ang ating sinusundan saan mang dako. Gayon din tayo. Ang salita ng Diyos, nais natin na kumilos sa pamamagitan ng pahid ng Espiritu. Sapagkat alam natin, without divine guidance, without the empowerment of the Holy Spirit, we can do nothing. Alam natin na kapag wala ang tulong ng Espiritu ng Diyos, kapag tayo ay hindi napuspos ng Espiritu ng Panginoon, wala tayong magagawa. We always rely on God's empowerment through the Holy Spirit. Lagi nating hinihingi ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ang tulong
ng Espiritu ng Diyos. Number 3, soul winning produces church expansion. Purihin ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 10, verse 16, so that we can preach the gospel in the regions beyond you. For we do not want to boast about work already done and another man's territory. Tignan po natin ito mga kapatid. Ang damdamin ni Apostol Pablo, so that we can preach the gospel in the regions beyond you. Nang ibig sabihin ni Apostol Pablo na ang Ebanghelyo ay maipangaral sa iba't ibang lugar na ang damdamin at layunin, ang gawain ng Diyos ay matatag sa dakong iyon. Purihin ang Panginoon na ang gawain ng Diyos nang pasimulan sa global mission, ito ay sinagawa ng ating minamahal na evangelist Let Feriol, na kahit maliliit pa yung kanilang mga anak, sapagkat ang damdamin upang ang global mission ay mabuksan, mga minamahal, iniwan niya ang kanyang mga anak. At dumako siya sa Amerika. At by the grace of God, napasimulan ang gawain sa dako ng Amerika. Purihin ang Panginoon, ang ating mahal na Apostle Jonathan, nang siya na ang mag-take over sa Amerika at sa biyaya ng Diyos. Within 25 years ng kanyang pananatili sa North America District, 50 churches and counting ang natayo. Purihin ang Panginoon, sapagkat ang ginagawa nilang pangangaral araw-araw, ang pagpapatuto nila sa iba't ibang dako, ay nagbunsod ng pagkakatatag ng mga iglesia sa dako ng North America. Look at in the book of Acts 16, 14, and 15. One of those listening was a woman named Lydia, a dealer of purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Sa pagpapatutuo ng mga sugo ng Diyos, ang mga taong nakakapakinig ng salita ng Diyos ay nababautismuhan. At mula doon ay natatayo ang gawain ng Panginoon. Gaya ng iglesia sa Thyatira, ang unang convert ay si Lydia. Gaya rin sa gawain sa Amerika, nang ipangaral ng ating mahal na evangelist Let ang salita ng Diyos at ipinagpatuloy ng ating mahal na Apostle Jonathan S. Feriol with our Presbyter Marites Feriol, ang gawain ng Diyos ay sumulong. Maraming mga lokal ang nabuksan sa biyaya ng Panginoon. Nang ito ay ipagkatiwala na ang pangangasiwa sa Amerika through our Presbyter Marites Feriol, ang mga gawain sa Hispanosphere ay nabuksan. Siya mismo ay kinakatawan ang gawain ng Diyos sa iba't ibang panig ng Amerika. Bakit po? Sapagkat ito ang gawain ng mga lingkod ng ating Panginoon. Even in the book of Acts, chapter 16, verse 5, so the churches were strengthened in the faith and grow daily in numbers. Sa patuloy na pangangaral ng salita ng Diyos, na masugo ng Diyos, so the churches were strengthened in the faith. Ang mga kapatid ay lumalakas sa bawat iglesia. Ito ang ginagawa ng ating mahal na Apostle Jonathan. Ano po yan? Ang mga apostolic visitation. Sa Pilipinas lang, halos lahat ay nilibot ng ating mahal na apostle upang palakasin at patibayin ang mga alagad at biyaya ng Panginoon sa bawat pagdako niya sa mga lugar. Kahit dito sa Baguio, naalala ko ang kanya apostolic visitation. Ang mga kapatid
ay maraming patotoo na lumakas, tumibay sa kanilang pananampalataya. At ang bawat dako ay gayon ang patotoo sapagkat ito ang layunin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugo. Ang kanilang pagpapatotoo ay nagdadala ng pagkakatatag ng mga iglesia sa iba't ibang dako. Naalala natin na simula ng ECT ng ating minamahal na Evangelist Let Ferriol. Nabuksan ang halahala at ang iba't ibang mga pioneering works sa Rizal, ang mga lokal na through RRB. Naalala ko ang patotoo ng ating Evangelist Let na halos 4 na lokal ang kanyang na-establish sa pamamagitan ng RRB. Purihin ang Panginoon. Sabi niya, meron siyang church in a little land. Kala ko kung ano yung little land, yung pala Muntinlupa. Meron siyang gawaing nasimulan doon. Meron sa dako ng Rizal. Meron sa Southville. Sa pamamagitan ng pagpapatuto ng salita ng Diyos, ang mga kaluluwa ay naaakay, ang mga iglesia ay patuloy na lumalago. Biyaya ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon ay umabot na sa mahigit 80 plus in counting countries. Nasa mahigit 80 bansa na, patuloy pa. At sa biyaya ng Diyos, almost 1,000 local churches around the globe. Biyaya ng Panginoon. Ito ay nagpapatuloy na gawa ng Panginoon sa iglesia that soul winning produces church expansion. Ang gawain ngayon sa Amerika, sa patuloy na pangangaral, marami na ang nakakatanggap ng salita ng Diyos. Even in Hispanosphere, at marami pa, maging sa Africa, ang salita ng Diyos ay umaabot. Meron ngang nagme-message sa atin from Africa na gusto nila ang Fort Watts ay masimula na doon. At yung pastor na ito, si Pastor Michael Isiha, ay merong 4 na lokal na hinahawakan na ang gusto niya talagang Fort Watts na ang mga siwa sa dakong iyon. At hindi lamang yon, nariyan ang mga gawain natin sa Kenya na nabuksan na ngayon ay active ang mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Ano po ito? Mga dakilang gawa ng Panginoon na through soul winning, ito ay nagpuproduce ng mga lokal na iglesia sa iba't ibang panig ng mundo. Through Home Free Global Crusade, mapapatuto ko lang dito nang simulan ang gawain face-to-face dito sa Convention Center. Ito ay nagbunga ng 2 lokal na iglesia. Ito ang Tubaw at ang Pugo. Nasa biyaya ng Panginoon hanggang sa ngayon, ang gawaing ito ay patuloy na lumalago sa pangangasiwa ng ating mga kamanggagawa. Number 4, soul winning is always accompanied by an apostolic mindset. Purihin ang Panginoon in preaching the gospel. Dapat meron tayong tinatawag na apostolic mindset. What is apostolic mindset? As what the Bible mentioned, like the testimony of Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of every who believes. First for the Jews, then for the Gentiles. Beloved brothers and sisters, this is the mindset of our leaders, our apostle. Dapat hindi ikinahihiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano man ang ating trabaho, ano man ang ating kinalalagyan o kinaroroonan, we must always testify the gospel of our Lord Jesus Christ. Naalala ko ang patutuho ng ating mahal na Apostle Jonathan nang siya ay sumakay sa eroplano na nakatabi niya yung isang Russian na nagwawala at laging humihingi ng alak, hinihingi yung vodka. Biglang dumating sa isip ng ating mahal na Apostle Jonathan na parang sinasabi sa kanya, parang magaling ka lang pag maraming tao. Pero paano yung katabi mo? Mapapatutuhanan mo ba?
at biyaya ng Diyos, ang ating mahal na Apostle Jonathan ay pinatutuhanan yung katabi niya na Russian. At biyaya ng Panginoon na ipag-pray niya at napasipay niya. Kaya yung mismo mga flight attendant ay sobrang humanga sa kanya. Ano yan? Hindi ikinahihiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang ating mahal na late apostle, saan man pumaroon, nangangaral ng salita ng Diyos. Gayon din ang ating mahal na Apostle Jonathan, ang ating mga bishops, saan man sila naroon, pagsakay na aeroplano sa mga airport, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Because soul winning is always accompanied by an apostolic mindset. We are not ashamed to preach the gospel. Dapat hindi tayo nahihiya. Ang kausap man natin ay mga taong nasa mataas na kalagayan. Dapat ang salita ng Diyos ay hindi natin ipagkakait sa kanila. At hindi lamang sa kanila, kaya biyaya ng Panginoon, kahit sa mga bilangguan, nangangaral tayo. Purihin ang Panginoon sa mga palengke, nangangaral tayo. Ang ating mga church leaders ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Ito ang kinakailangan. The apostolic mindset also in Acts 20:24. Loving ministry more than life. However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of God's grace. Purihin ang Panginoon, ito ang dapat na mindset sa atin. Yung ating sarili ay hindi natin titignan. Hindi natin mamahalin ang ating sarili. Do alam natin na ang ating mga buhay ay mahal natin, pero alang-alang sa pagpapatotoo ng salita ng Diyos upang maakay ang mga kaluluwa sa Panginoon, isinasantabi natin ang ating mga sarili. Purihin ang Panginoon sapagkat ang ating priority ay ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ito talaga ang dapat. No, hindi tayo nasa ministry because of any material benefits. Hindi tayo nasa ministry sapagkat meron tinatanggap tayo na anumang bagay. At tayo mismo bilang kabahagi sa iglesia ng ating Panginoon, hindi tayo naririto para sa ating sariling kapakinabangan. Tayo pa nga ay tumutulong sa gawain ng pagmimisyon. Ano ang mindset din ng bawat isa sa atin as a member of the church, like the mindset of our beloved apostle? And 2 Corinthians chapter 12, verse 15. So I will very gladly spend for you everything I have and expend myself as well. If I love you more, will you love me less? Mga minamahal, ito ang kaisipan din ng mga sugo. Hindi lamang yung kanilang sarili ay ginagamit sa pagpapatotoo. Mismo nila ginagamit upang suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Kaya sa biyaya ng Diyos, tayo, ang mga church leaders natin, sila yung pangunahin sa pagsuporta sa misyon. Sabi nga ng ating mahal na Apostle Jonathan, pag sa pagliligtas ng kaluluwa, handa tayong gumugol para sa gawain ng Panginoon. At biyaya ng Panginoon, ito ang gawain ng unang mga apostol sa iglesia, gaya ni Apostol Pablo. Handa siyang gumugol at pagugol. Ito ang dapat kaisipan natin. Hindi lamang tayo handang magsakripisyo ng ating sarili, ng ating buhay sa pagpapatotoo, saan man tayo naroon, kundi rin naman yung damdamin natin na suportahan ang gawain, gaya ng iglesia sa Pilipos, in the book of Philippians chapter 4, verse 15 and 16. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with me, the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the manner of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. The apostolic mindset na dapat tayo mismo bilang kabahagi sa iglesia ng Panginoon
ay dapat sumuporta sa gawain ng pagmibisyon. Soul winning is always accompanied by an apostolic mindset. Handa kang magsakripisyo. Ang ating mahal na late apostle, makikita natin ang kanyang damdamin pagpatungkol sa soul winning. Handa siyang gumugol. Gayon din ang ating mahal na apostle ngayon. Our living apostle, Jonathan Esperiol, pagpatungkol sa kaluluwa, handa siyang gumugol. Ang pagtatayo ng mga bahay-sambahan, ito ay patutuo ng damdamin, ng kaisipan ng ating mahal na apostle. Ang laging sinasabi niya, ang church culture of excellence. Beautiful people, beautiful chapel, beautiful teachings. At by the grace of God, ito ngayon ang ginagawa sa iglesia sa kawakasan ng huling araw. Kaya sa biyaya na pa sa taong ito lang, napakaraming na-acquired na mga chapel. Ang recently ay itong sa Vancouver and also our campsite in America. And in the Philippines, ang mga building na isinasagawa, patuloy na pinapaganda, patuloy na iniaayos for the glory of God. Ang ating AATF Sports Complex, ang ating Shiloah Building, ang ating Goodman Building, gayon din ang ating Global Prayer Mountain, ang mga pagtatayo ng mga bahay-sambahan, ang pagdidevelop ng ating paradisos. These are all the mindset of our apostle in the church. Kaya by the grace of God, minamahal, the season of expansion is God's call for every believers to actively win souls and expand His kingdom by leading others to Christ. Through the apostolic vision entrusted to our late apostle, Arsenio Tiperiol, and faithfully continued, intensify, and expand under the leadership of Apostle Jonathan Esperiol, the church remained committed. Kaya tayo naman sa loob na iglesia, patuloy tayo magkaroon ng damdamin sa gawain ito ng season of expansion. Be a soul winner. Bawat isa sa atin maging involved sa pagliligtas ng kaluluwa. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, kapag tayo naging mabunga, kapag tayo naging fruitful, anumang bagay na hingin natin sa Ama ay ibibigay sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Father God, thank you. May your word remain in our hearts, bear fruits in our lives. Keep us faithful to our calling and strengthen us by your Holy Spirit sa pamamagitan ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming akayin sa higit pang pagtatalaga upang kami ay maging mabungang mga alagad sa kawakasan ng huling araw. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid, those who are in the live stream. Lord, tulungan mo sila. Those in the midst of sicknesses and diseases, Lord, we claim complete healing and deliverance right now, O God. Hallelujah, in the name of Jesus. Maging ang mga nasa pangangailangan, Panginoon, alam mo ang mga kalagayan. And we believe, Father God, that you are our sufficiencies because we are recipient of all your promises. Thank you so much, Father God. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.